Lugar. Mga kabombo, nasa linya si Attorney Ray Cartujano. Attorney, good morning. May Attorney buntag, Ray? bumbo dyan. Yeah, good morning, Attorney. May buntag. Yeah, yes, sir. Okay. Unang-una, Attorney, atong pangutana is unsay tan-aw nimo niining economic situation karon sa ato ang nasud Pilipinas, ilabi na nga medyo nagalubo ang ato ang mga kautangan karon, Attorney, nagadaga na ngadto sa 16 trillion pesos, Attorney Cartujano, sir. Pero daghang version ana bumbo dyan, no? Ang duha ka version lang atong i-explain din ha. Ang utang manggod mas maayo gamiton kung ang mga resources nato ginagamit sa mga productive nga pamaagi, Okay. no? So example gigamit na sa infrastruktura, no, sa mga social services, pagkatapos ang impact sa kapobrehon bumbo dyan na kuan pod niya, na address pod niya, no? So ang atong ekonomiya man bumbo dyan naga dako pod man siya, no? So ang utang nagadako, ang ekonomiya nagadako pod. So ang percentage sa utang ug sa economy murag directly proportional. Okay na siya bumbo dyan kay kung may ang ubang mga eksperto ningon as long as within the threshold, no, mingon sila 60 to 70%, okay pa daw na siya, no, unsa ni kaning level sa utang. On the other hand, ay kaduha nga perspektibo bumbo dyan nga kung wa na ginagamit sa saktong pamaagi, no, ginabulsa sa atong mga politiko, mangutang ta para mo build og mga infrastructure projects, pagkatapos 30% sa kanang mga infrastructure projects paingon lang sa bulsa sa atong mga politiko, sa corruption bumbo dyan di na siya maayo. No? So mga perspektibo, duha ka perspektibo nga atong ginabalanse, no? Okay na siya kung ma-manage. Ang kaduha pod kung ang purpose lang pod ginapadato ang pipila, di po na siya maayo. Okay. Do you believe nga sa kasamtangang situation on the right track ang ginaadtuan sa budget? Because dili na to malimod nga karon may mga naga-questions kung asa gaadto ang mga kwarta sa Pilipinas. Attorney Garcia, Attorney Cartujano, sir. Well, ang una bumbo dyan, no, ang first nga makita nato nga murag violation constitutional. Okay. No, tungod kay ang nakabutang sa atong constitution bumbo dyan nga ang pinakadako nga budgetary allocation na sa edukasyon. So diha pala violation tungod kay ang pinakadako nga allocation karon naman sa kaning DPWH. So basta makadung DPWH bumbo dyan ang synonymous na sa word nga corruption. No, diretsahan na lang bumbo dyan ba? Yeah, yes, no? Attorney Ray. Munang mga politiko nato ganahan na sila nga hatagag budget ning kuan DPWH tungod na sa porsyento, no, atong mga kongresista, atong mga mayor, gobernador, maski hindi sila mangayo bumbo dyan hatagan niyo na sila kuan kanang porsyento, no? Mo nang kalakaran karon sa atong politika. So diha na makita ang priority sa atong kongreso dikto sa infrastruktura tungod kay diha pud paingon ang corruption. Tas ato nang i-relate sa imong pangutana ganiha bumbo dyan nga tungod kay naman tay deficit, no, ang atong budget kulang man, mangutang ta, no? So ang atong pangutang paingon pud porsyento din ha, gina-fund po nato ang corruption. Mo nang relation sa ng issue din nga debate bumbo dyan tungod kay mas gusto nilang dako ang budget sa kuan DPWH tungod pud nga dako pud mo paingon sa ilang mga bulsa. Okay. Nagaingon manggod ang Malacañang, Attorney Ray, nga kaya ra kunong bayaran ang kining mga kautangan nga ginaatubang sa ato ang nasud. Which is kung tanaw nimo murag ma-manage man siya bumbo dyan, no? Okay. Kung tanaw nimo kay long term man gud ni siya, no? Long term man gud na siyang ginaingon nga kanang debt servicing. Di man ni bayaran nga may wag 5 ka tuig, ang uban ana bumbo dyan tag 20 ka tuig, 30 ka tuig. Ang musulbad ani ang mga sunod nga mga administrasyon. Okay. Mangutang ang present administration kung sa nakalingkod. Tapos kung di na siya gi-invest, no, sa kanang ginaingon nga mga essential services, pinaka-importante kaning infrastructure bumbo dyan
mayon kag mo allocate kag 20% sa infrastructure, pagkatapos sa out of 20% ang 1/3 ana paingon sa corruption, sayang ang kanang giningon nga productivity, no, ang impact sa kaning infrastructure sa atong ekonomiya. Okay. Attorney Ray, kay kung atong balik-balikan sa mga nakalabay nga administrasyon, pasabta daw mi palihog sir, kung kay in every administration ang utang nagasaka and then kabalo naman ta nga ang panginahanglan sa nasud nagasaka pud. Unsa gyud sitwasyon aning utang nato, na acquire ba nato ning uban sa previous administration o nabayaran natong ubang utang then nag-utang utro? Combination na siya mo dyan, no? Ang pinakadako nga bulk sa utang nahitabo sa term ni President Duterte. No, tungod sa iyang term pud mo dyan natay COVID. Okay. No? Limited, mas nihinay ang atong kaning ginaingon nga tax collection, no, for 2 to 3 years. Pagkatapos sa term ni President Duterte, ang kusog nga investment sa infrastructure. Okay. No, almost 6 to 7 trillion ang ilang plano bumbo dyan nga i-spend during sa iyang term. No, ang impact ana, may impact ana sa atong ekonomiya kung tanan paingon jud sa kanang giningon nga infrastructure project. So ang bulk sa mga utang kung atong i-analyze bumbo dyan nahitabo na sa panahon ni President Duterte, tungod kay ang iyang flagship nga program, no, ang iyang term ana Golden Age of Infrastructure. Yeah. Ano, siya nagsugod na bumbo dyan nga during sa iyang term, 6 years terms, na ginaingon sa in English pa nga massive investment. Katong sa build. Yes, no? So kanang imong naingon nga build ang kaning initiative mo nang dako nga iyang legacy sa iyang administrasyon, as long as kung tanan nga kwarta bumbo dyan paingon jud sa kanang giningon nga infrastructure projects. Tungod kay sa history sa atong nasod walay presidente nga ni-invest ana kadako. No? So ang impact na di man kaya sa atong collection sa atong buwis, naay portion din na bumbo dyan nga atong giutang sa mga local nga mga financial institutions o kaning local ug international nga financial institutions. Kay naaman tay kanang giningon nga budget deficit, no? Tapos napay COVID. So during sa last 3 years sa iyang administrasyon, wa nila na sustain ni tungod kay naay COVID, no? Ang ubang pondo na divert sa atong mga COVID na to, no, nga nahitabo. So mo ning gi-continue pod, no, sa atong present administration ni President Marcos ang iyang term ani build more. Yeah. No? So na siya mga focus nga mga infrastructure projects nga iyang gipadayon, no, ang programa sa previous nga administration. Okay. Usa sa mga sitwasyon sa ato ang nasod, attorney, kining poverty nga matud pa sa kasamtangan administrasyon, dagan man daw mga programa nga ginahimo ang gobyerno susama aning mga AKAP, AX, etc. Pero ang ending sa pinakaulahing service sa social weather station, dagan gyapon ang mga gipanggutom. Unsay implikasyon niini, Attorney Ray Cartuhano, sir? So kumutanaw ta na sa siyensya sa no, kaning planning, no, kay kita professional planner man mo dyan. Yes. Mutanaw ta sa kaning giningon nga poverty incidence rate, no, ang based sa atong statistics sa atong gobyerno kaning Philippine Statistics Authority, considered ka nga pobre diri sa Pilipinas bumbo dyan. Yeah. Kung imong income more or less, no, as of 2023 nasa 14,000 sa pamilya nga 5 ka buok. Kung nagapuyo ka outside sa Metro Manila. Okay. No, pero kung nagapuyo ka sa Metro Manila, ang imong kita bumbo dyan kung pamilya mo 5 mo ka buok, dapat nasa 16,000. Kung mubo ang imong kuan, ang inyong gross income, no, kamo mag-asawa less than 14,000, tapos nagapuyo mo sa for example, Gensan, based sa government statistics, pobre ka bumbo dyan. Okay. Gistudyuhan naman ig maayo kay kaning basis nila sa pag-ingon nga 14,000, based ni sa kanang panginahanglan nimo sa pagkaon, edukasyon, no, mga basic necessities. Ang pagkaon lang bumbo dyan dako na kay pondo kay based sa statistics sa atong kuan gobyerno, ang monthly income sa pamilya nga 5 ka buok dapat 10,000. No? Okay. Sa isa ka bulan.
Kay kung ang imong income mo dyan less than 10,000 tas limang miyembro sa pamilya, considered ka nga pobre, Okay. no, sa atong nasod. So diha nagaduwa ang statistics mo dyan, no, ang base sa atong isumada na lang base sa kaning total number sa Pilipinos, murag usa sa lima sa Pilipino ang considered nga pobre based sa statistics sa atong gobyerno. Mas dako pa siguro na sa actual, no, bumbo dyan kay Yeah. ang uban di man regular ang employment, no. So ato lang isumada, no, murag nasa 12,000, no, kung outside Metro Manila ka, kung below ang imong income ana per month, considered ka nga pobre, no. Okay. Mo nang statistics. So diha ang ginaduwa sa atong gobyerno karon nga dapat i-increase ang income, no, sa atong mga katawhan na daghag mga intervention na ikanang giningon nga mga government nga subsidy program para madugangan ang income sa kaning giningon nga considered nga pobre para pud matabangan sila, no, nga masustain ang ilang requirements sa pagkaon. No, kay kaning requirement sa pagkaon bumbo dyan no, kumingon kag pobre ta, ang mibuhat ani nga kanang ginaingon nga food bundle, no, based sa gibuhat sa Food and Nutrition Research Institute, sa pamilya nga lima dapat sa isa ka bulan ang inyong budget 10,000. Pero sa Okay. actual mong mo dyan kung minus ang imong sweldo, magbulad-bulad lang jud ka, no, mag-asin-asin ka para masustain mo ning imong pamilya, no. So mo nang definition sa kanang murag scientific nga definition nga di lang jud moingon kag pobre. Napoy ginaingon sa gobyerno mo dyan nga self-rated poverty, no, imong perception na pobre ka, no, lahi po na siya nga statistics nga mangguwa sa survey sa atong social weather stations ug ubang mga kanang ginaingon nga reputable survey nga groups. Okay. Ginaingon man gud Attorney Ray, ano, nga ang economic status sa Pilipinas nagapakita og steady growth with an projected GDP growth of 5.6% in 2024 and 5.9% in 2025. Paki-explain daw ni ini para sa amua, Attorney Ray. Yes, no, natay mga growth drivers mo dyan, no, kabalutang medyo number one karon kaning OFW remittances, no. Definitely ang mga OFW na to mas dako man yun na, more than 15,000 to 20,000 per month ang ilang sweldo. Okay. No, mo ning pinakadako nga naga-contribute more than mga 38 billion US dollars ni annually bumbo dyan. Tapos ang kaduha kaning giningon nga mga BPO sector nato nga naga-increase gyapon, nagalumba ni siya sa atong mga OFW remittances in terms of kaning pagtabang sa paglambo sa ekonomiya. Ang ikatulo nato bumbo dyan ang kaning pag-rebound sa atong turismo. So mo ning tulo ka kanang giningon nga economic growth drivers bumbo dyan nga more or less, no, naga-combine og mga 120 billion nga contribution sa atong ekonomiya. So imagine sila naga-contribute, no, mostly kani siya gikan ni sa guwas bumbo dyan, no, or moingon kag dako nga contribution kaning external nga contribution. Ang atong local nga mga other nga sectors, for example sa agrikultura bumbo dyan in the last 10 years, sa in English pa contraction, no, wa jud naglambo ang atong agrikultura bumbo dyan despite sa kadaghan ng mga intervention. Of course atong na-mention bumbo dyan nga importante nga sektor gyapon sa paglambo sa atong ekonomiya kaning infrastruktura. Okay. No, usa ni siya growth driver. So upat ka growth driver karon ang nagatabang, no, para mo increase ang atong ekonomiya. Number one kaning OFW remittances, kaduha kaning BPO nato, no, IT services, katulo atong turismo, pang-upat ang atong infrastruktura. So importante ning pang-upat mo dyan nga atong na-mention ganiha tungod kay dako kay decades din no, dako kay decades din tungod kay moingon kag mo budget kag 100 billion sa atong infrastruktura, ang 25% ana bumbo dyan paingon sa atong mga politiko. Wa pa yun na-address nga ana nga problema. Ang nidato, daghag nidato bumbo dyan pero gamay lang sila nga porsyento based sa atong ekonomiya. Kay based sa atong pagstudyoan ni bumbo dyan ang 10% sa atong population ni control of more than 50% sa atong ekonomiya. No, grabe economic pyramid ani bumbo dyan ang tumoy sa atong kuan kaning giningon nga economic pyramid mingon kag 5 to 10% sa atong nasod
ang nagakontrol sa sobra katunga, no, sa atong Okay. economic activities. Ang kadaghanan bumbo dyan, no, ang kadaghanan sa atoa, no, mingon kag ah, kaning pobre o kaning middle class, mingon tag almost 80 million mo gibahin ning ko ano, gibahin ning almost 40%. So mo Mm. ning challenge sa gobyerno karon bumbo dyan nga kaning giningon nila sa in English pa nga trickle down effect habang nagalambong atong economy overall, dapat kani siya nga paglambo sa atong ekonomiya, no, in the next 5 to 10 years, dapat kusog ang epekto ani panaog, no, sa ilalom in terms of kaning employment o kaning Mm. pag-improve sa atong mga basic services. Mm. Okay, as a Filipino citizen or ordinary citizen, unsa ba pwedeng himuon sa usa ka ordinary Filipino attorney para at least maingon nato nga matabangan ang kaugalingon without the government o with the government intervention para nga makalingkawas aning giingong kapobrehon, Attorney Ray. Maayo kay nimong pangutana, no, bumbo dyan kay di man jud tanan atong ibasol sa gobyerno, Mm. no? Although dako ang porsyento sa gobyerno, mingon tag siguro 50% sa gobyerno, ang katungaan na bumbo dyan sa gikan pud sa tuwa, Yeah, tama. no, mangita tag pamaaging kanang mahimutang sa negosyo, no, entrepreneurship, no, mo dyan Mm. kung nata sa mga syudad nganong mo stated sa syudad nga pwede man ta mo trabaho sa probinsya, pagkatapos labi na election season karon mo dyan importante po ang pagpili sa atong mga lideres, Okay, no, okay. kaning nakasabot ba sa pag kaning governance, no. Ang problema sa ato abong dyan di man nato mabaso ang atong katawhan, 20 to 30% mas sway jud during election, Mm. no, maingon tag kanang giningon nga vote buying usa na siya ka factor, no, sa governance ug kaning giniingon natong political dynasty, no, Mm. tungod sa atong mga LGU bumbo dyan dinigikan sa kuha, no, 70% sa governance sa atong LGU political dynasty, Mm. no. So ang pagstudyoan na sa mga eksperto di lang diri sa atong nasod ug ubang nasod bumbo dyan kung may problema aning political dynasty basta di lang sobra, no, Okay. bumbo dyan Yeah, yeah. tungod maski itong constitution ingon man nga ginadili ning political dynasty, pero ang kongreso mupasa og balaod, no, ila man ning gidebatehan bumbo dyan nga maskin duha o tulo lang, no, sa pamilya pwedeng mudagan sa kuan sa politika tungod kay ang impact mo gud ani sa governance dako ni siya ang impact mo bumbo dyan tungod kay dako ang tendency nga kung mag-uban mo sa pamilya weaken ang governance nato, no, Mm. kaduha dako ang tsansa nga naay corruption. Mm. Okay. Ibutang nato nga example diri sa General Santos City. Ah, kumbaga para at least may idea ang mga taga Jansan kung unsa nga klase nga leader ang ato ang dapat mapili, attorney ano. Diri sa Jansan unsa-unsa ba nga mga maingon nato ekonomiya or trabaho ba, negosyo ang dapat mapalambo sa Jansan para nga matabangan nga dili lang magsalig bitaw sa ayuda ang mga tao, instead kanang ma-open ang inauna nga dapat maningkamot magkaroon og sariling negosyo or mas mapadako ang income para nga dili mabilong dito sa ginaingon nato pobre nga pamilya, Attorney Ray. Well, una, pinaka-importante mangita tag trabaho, no? Yeah. Ang atong business climate ideal for kaning job employment. So diha murag tandem ning gobyerno ug kaning private sector bumbo dyan pero assuming bumbo dyan nga di ka makitag trabaho, no. Ang uban wa man jud nakahuman tas ang requirements sa industriya lahi naman jud karon bumbo dyan mangita tag pamaagi nga kita mismo mabuhi ta, no, mangita tag pamaagi nga makanegosyo ta, no, daghang mga success stories din na bumbo dyan nga ang kuan lang capital gamay kaayo, no, 100 pesos 500 pesos ang uban nangutang pagani bumbo dyan Mm. gikan na sa tuwa, no, maingon tag 50% manggikan sa tuwa pero sa gobyerno pod ang gobyerno mahimog mga interventions, no, bumbo dyan Okay. mo sa panahon sa politika bumbo dyan uso ni mga dole outs, no, pero dapat ang dole outs mo gid ani bumbo dyan na impact long term, Okay. no, ang pasabot ng long term impact di lang momentary nga during election season mohatag kag kaning for example tungod kay na budget sa atong kongreso ihatag ni sa kaning giningon nga sa mga pobre,
ang purpose lang po din na bumbo dyan, mura share vote buying, hindi na siya maayo. Mm. Dapat, kung may intervention, long-term ang epekto. No? Dahil na yung mga systemic na mga intervention, no? For example, kanang konkreto lang yun bumbo dyan, no? Magpa-eskwela kag anak. Pagkatapos, pa-eskwelahon nimo sa public school. Mm. Theoretically, bumbo dyan, libre. No? Pero ang dako nga problema sa pamilya, labi na sa katong pobre dyan, bumbo dyan, pamasahe, pagkaon, tapos singilon pa kag PTA bumbo dyan. Yeah. No? PTA, ang uban ng mga pamilya, no? Konsulta na sa mga abogado, mingog, unsa man ning kuan, illegal man na siya nga collection, bumbo dyan, no? So, Mm. unsang intervention sa gobyerno, dapat ang gobyerno, for example, LGU na to, bumbo dyan, kanang mga PTA, sila na mo salo kay na may collection ng atong local government unit Mm. diya sa buwis sa ita, no? Naman na nasa kaning giningon sa real property tax, namatay kaning special education fund nga Mm-mm. na discretion ng atong local government unit. Ang buhaton sa atong local government unit bumbo dyan, no? For example, headed sa atong mayor, iyan ning gamiton nga instead nga, for example, para man na sa edukasyon, Mm. dikto sa intervention, dikto sa, for example, sa PTA, no? Kaysa magbayad ning mga pamilya, dako ba ning isa ka Yeah. gatos, no? Bumbo dyan, Sa city. 200. Yeah, sa city Dako kay ni ang ginahimo. uban wagay trabaho, singilo nimo 200 pesos pagkatapos ang imong anak maulaw nang musulod sa eskwelahan tungod kay ang pamilya dili makahatag og 200 pesos. Yeah. Oo. Kasabang sa mga maestra, no? So diha lang ang mga intervention ang atong LGU makatabang na siya bumbo dyan, no? More nadunggan nato ang atong present nga mayor. Iyan ning programa. Yeah, tama, Nindot na siya. attorney, ginahimo na ni Mayor. Mm. So, meaning Yes, so dako na wala nga tabang sa mga wala tanang attorney, dako na nga tabang para sa wala-wala. yes, no. Wa man tanang kumpanya kay Mayor Laurel kay neutral man ta, theoretically neutral man ta bumbo dyan. Yes, oo. Pero kung iyan ang gibuhat nga programa, no? For example kanang intervention, di na singilo ng atong mga pamilya nga pobre, ang gobyerno na mobayad ng requirements sa atong mga eskwelahan. Sa tinuod lang bumbo dyan, ang atong budget sa edukasyon limitado kaayo. No? Ako nakasabot ko anak kaya ako mga anak na eskwela ni public school, no? Bumbo dyan. Na-adjoy collection. No? Pagkatapos makita nimo mag-meeting mga PTA, ang ubang mga kuan di ka tingog bumbo dyan, mingog na poy collection. No, atong balaod ginadili ni bumbo dyan ang paningil. Pero ang realidad sa ground, kulang man tag mga classroom, no? Kulang man tag pangbayad og electricity, maputlan tag sukoteko ana bumbo dyan ay may eskwelahan nga naputlan og sukoteko, no? Tungod kay di sa kabayad og kuryente, ang musalo ana theoretically ang pamilya kuan ang mga ginikanan. So man siya may example, no? Concretely sa mga intervention nga buhaton sa atong gobyerno tungod kay edukasyon manggod bumbo dyan, dako ni siya nga equalizer, no? Sa kaning kapobrehon, no? Kay ako graduar ko sa usa ka public school ta bumbo dyan, no? Hantod nagkolehiyo ug sa law school wa ko katilaw aning private nga eskwelahan bumbo dyan. Dako jud ang tabang kung ang gobyerno dako ang ilang assistance sa mga public school system nato. So diha ang intervention diya sa local government unit in terms of kaning ilang pagmaniobra, no, sa kaning collection sa buwis sa yuta, ang term ana special education fund. Okay. Ngayon ning gamiton maayo bumbo dyan para ang kadaghanan makabenepisyo. Okay. So may kalabutan pod sa balik-balikan ko lang tong trabaho nga imong giingon, Attorney Ray. So meaning kung mag-provide ka og trabaho dapat sa usa ka syudad naapoy or mangimbita gid ta og mga negosyo or mga industriya nga mosulod sa atoa para nga may mga available nga trabaho, Attorney. Yes, importante ang kanang giningon nga economic nga plan, no, sa city. No, unsang mga incentives. Unsa ilang nakita ang for example kung negosyante ka bumbo dyan nganong mosulod mo kay sa Gensan. No? Yeah. So dapat ang atong local government unit mura sila mga salesmen. No? Okay. Mo sales talk sila bumbo dyan unsa mga benepisyo, unsa mga strengths nganong mo invest sila sa Gensan. No, kay mo tan-aw puta nga kaning tuna di man ni perpetual bumbo dyan. Yeah, no? Tama. Man ni siya nga kuan resources. Kung sa English pa finite man ni.
no? Sooner or later mo kaning isda nato mamenos man ni siya unsang mga pamaagi, no, in the next 5 to 10 years ngang kaning mga dagko nga negosyante musulod sa atong syudad tungod kay kaning mga dagko nga negosyante game changers ni sila in terms of kaning pagmenos sa unemployment. So kung daghang mga nakatrabaho bumbo dyan, di daghang matangtang diha sa kanang giningon natong poverty level. So daghang combination, no, nga buhaton importante nga atong mga leaders ilaning nasabtan, no, ilaning na kita tungod kay ang intervention sa kaning giningon nga local government unit importante pud ni siya, no, para ma-minimize kaning giningon natong poverty incidence. Okay. Sa agrikultura sa Jensan, may tsansa pa ba ta nga maka-provide og medyo ubay-ubay nga maingon nato employment sa agriculture diri sa city, attorney? Well, ang akong personal take yun bumbo dyan, ang Jensan di na jud siya pwede sa agriculture. Okay. No? Dikto na siya sa mga ginaingon nga sa in English pa nga mga value added nga services. Okay. Kanang moingon mo tanom tag mga kaning sa ni mais, no, kaning mga other nga mga agricultural products sa ato nang ihatag sa Sarangani o South Cotabato bumbo dyan. Kita kay ang atong area mas gamay man tas mas duol ta sa airport o kaning fish port dikto ta sa kanang mga processing plants. Example bumbo dyan mga mangga nato, no, kung pirmi mga lata lang, mga unsa ni kaning mga kamatis, no. Dikto na ta sa kanang value added nga mga services nga mosuporta ta sa South Cotabato o kaning Sarangani. No? Sayop ning ako lang mo tanaw mo dyan from the standpoint sa usa ka lisensyadong planner. Okay. Ang Jensan dili na siya position sa agriculture. No, tungod kay atong yuta gamay na lang man siya. Dikto nato i-focus kung na may relation sa agriculture sa processing. Okay. No, atong mga mangga i-process nato na bumbo dyan nga di mga lata. Yeah. No, atong mga kamatis, atong mga agricultural products diri na store sa Jensan. Diha ang role sa Jensan, no, sa kaning giningon natong regional development. Kaya uban makadungog ta bumbo dyan nga ang Jensan himuon pa nilang agriculture, no. Ako mo tanaw sayop na siya nga pagtan-aw ang planning tungod kay ang importante sa Jensan karon mo complement mo suporta, no, sa Sarangani o South Cotabato o sa kaning South Central nga region. No, so sa mga concrete nga pamaagi dikto sa kanang mga pag-process sa mga produkto, no? For example sa atong fishing bumbo dyan sakto na ikaning din pero atong dugangan in terms of other mga agricultural products, no, atong lubi bumbo dyan mo ang presyo mubo kayo. So dapat ang Jensan mo focus dikto sa mga value added nga services nga di lang pangupra. Yeah. No, tungod kay ang pangupra barato kay ni ang naman tayo mga lubipod nga ginabaligya bumbo dyan luoy kay atong mga kanin mangupra, no, barato kay kuan kaning mga presyo. Dapat ang Jensan mo focus sa pag-process og kaning mga lubi, mga kopra into for example mga coconut oil, no, mga kanang mga high valued nga mga produkto tungod kay mas dako ang kita ana, no, sa atong nasod. Okay. So kung huna-hunaon na nato kung sa agriculture daghang mga raw materials, attorney, nga nanginahanglan og mga processing plants. Correct ka diha, no, bumbo dyan. For example kaning lubi, no, kanang mga lubi nga kanang ang sanang tawagan mga kanang has, no, sa English pa. Basura lang ni siya bumbo dyan pero sa ubang area gina-process ni siya. Mas dako imong kita pag process ani kasi mo balig ka kanang kopra na kinilo. Ang taon bumbo dyan, no, ato man ang gi-analyze ka, magbulad ka ng kopra tapos pila ka daw ibaligya nimo tapos di pa nimo mabuhi imong pamilya. So dapat ang intervention din mga value added nga mga negosyo na dapat ibutang sa atong syudad. Okay. Napakoy mga nakita sa FB, attorney, mga sa ibang country ang malunggay ilang gina-preserve, dried malunggay na. And then kining mga tea bitaw, attorney, naga-import ta og mga tea, and then ang mga raw materials di ay available lang diri sa palibot nato sa Pilipinas o diri sa Soxarjan. Yes, nadaghan mo dyan sa agricultural nato production nga mga
pwede na tong butangag value added, no? Ang atong makita nga medyo improvement diri sa value added kaning mga makita na tong mga naganegosyo dinhi sa mga tuna nga mga products mo dyan nga Mm-mm. nagalambo sila, no? Nagsugod ni ato maning makailang mga negosyante, gamay lang ni sa una karon nagadako sila bumbo dyan. Mm-mm. So mo ni mga aning mga pamaagi nga dapat mutabang ang gobyerno in Okay. terms of incentives, in terms of know-how, no, para daghang makasulod pud nga mga negosyante. Okay. How about sa livestock, attorney? Medyo problematic na ta pag-abot sa mga piggeries eh. Unsay mga nakita nimo sir nga mga maingon nato livestocks nga pwedeng mag-invest or pwedeng sudlan sa Gensan or mga kasikbit nga lugar nga pwedeng i-partner ang Gensan ug Sarangani? Well, dako ang investment sa, for example, sa kaning mga nato, manok bumbo dyan, no? Powerhouse ang Gensan, ang sa baboy pod, dako pod, no? Ang Gensan, no? In terms of kaning hog racing, ang cattle nato, okay po siya bumbo dyan, no? Ang nga i-develop. So kaning mga other areas nga tanaw nato nga pwedeng i-develop outside of atong fishing, no? Daghag mga negosyo din. In fact, ang kaning hog racing, no, sa Gensan ug South Cotabato, dako ang atong contribution sa national nga output. So kana siya, no, pwedeng i-develop na siya, but manginahanglan tag mga negosyo bumbo dyan nga labor intensive, no? Ang pasabutin nga labor intensive bumbo dyan nga daghag negosyo nga makahatag og trabaho on a long period of time, no? Okay. Mo nang normally din na bumbo dyan sa infrastructure, no? Patukod og mga kalsada, daghag mga tawo nga pwede nimong i-employ. Okay. Attorney Ray, daghang salamat sa imong mga panglantaw, mga nindot kaayo nga mga opinion nga gihatag sa atong mga listeners and viewers diri sa Bombo Hanay Big Time. Anytime, no? Bumbo dyan. Okay. Mga igsoon, si Attorney Ray Cartuhano, usa ka abogado ug syempre usa ka rehistrado nga urban planner, mga suking tig paminaw.